Nasa kalagitnaan si Brent ng kanyang pag-inom ng alak nang pumasok si Carson at Calvin. Hindi nasisiyahan sa kanyang itsura. Bagamat naiintindihan ng mga ito kung anong pinagdaraanan niya, ay hindi pa rin dapat niya pabayaan ng trabaho. Tucson Express wasn't just his father's sweat and blood. It was their father's too. They both made it big, just when it's about to go down and forgotten. Kaya naman mahalaga sa mga pinsan niyang maayos na pagpapatakbo ng kanilang negosyo. "Stop drinking and focus on what's important," angil ni Carson, saka inagaw sa kanyang hawak na baso. To him, there is nothing more important than Arlena right now. Her still being in the hospital and unconscious make him edgy and unfocused. Matalim ang tingin ng kanyang mga pinsan habang pinapasadahan siya ng tingin. "Anong nangyari sa sinabi mo na aalisin mo siya sa iyong sistema? You look miserable. So unlike you, Brent." Hindi na niya kailangan pang itanggi sa mga ito kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos na nangyari kay Arlena, ay napagtanto niya ang lahat at gusto niya suntukin ang sarili sa pagmamatigas niya. Napabuntong hininga siya saka tumingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw niyang iba't ibang gusali, malaki man o maliit. Hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya ang kambal ni Arlena. They were born 9 months after she left him. It was common sense to anyone who knew about their one-night stand. But of course, he was the only one who knew about it. After meeting the twins, he couldn't get them out of his mind. He tried so he could focus on his work pile of documents, but he remembered how the boy waved back at him, and his heart felt full of happy. "I think the twins are mine." Dinig niyang pagsinghap ng dalawa at pagmura ni Calvin. "Fuck, Brent! Why would you think that? Call it a gut feeling. I know it's crazy, especially since I asked Arlena and she denied it." "Sinabi naman pala sa'yo ni Arlena na hindi sa'yo ang mga anak niya. Bakit siya magsisinungaling sa'yo?" Hindi na niya sinagot ang pinsan, pero ipinakita niya ang larawan ni Clara na karga-karga ang anak na babae ni Arlena sa kanyang cellphone. "December, 9 months after she left me." Kunot noong tumitig si Carson sa larawan. Ang tingin ni Carson ay lumipat sa kanya at ibinalik muli sa larawan. Malamang ay inalam ang pagkakahawig nila ng batang babae. "The eyebrows couldn't lie," singit ni Calvin. "And the lips. See?" he exclaimed. "She had the same features as me. I know." Aniya saka tumayo sa kinauupuan. Hindi siya mapakalit, hindi niya alam kung tatalon ba siya o magpapagulong-gulong dahil sa labis na tuwa. "You can't just claim they're your kids. You need to ask Arlena again." Carson spoiling his happiness once again. "At kapag kinumpirma ni Arlena na anak mo nga sila, asahan mo ako ng pinakamasayang tao para sa'yo." I met them at the hospital. Dumako ang atensyon sa kanya ng mga pinsan at naghihintay sa kanyang sasabihin. Hindi ko nakita ang kanilang mga muka, pero nararamdaman ko. Hinaplos niya ang kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. There is a bond between us. I felt it, but I realized way too late. How are you going to confirm it? I want a DNA test, kahit isa sa kanila. Buong desisyon na aniya. Alam niya na hindi magugustuhan ni Arlena ang gagawin niya. Pero atat na atat siyang malaman ang koneksyon niya sa dalawa. Ni minsan hindi talaga pumasok sa isip niyang maging isang ama. Sa tuwing nakikipagniig siya noon sa mga babaeng madadala niya sa kanyang bahay, ay sinisiguro niya may protection siya. Tinatanong rin niya kung naka-feel ba ang mga ito. It was only that night that he had forgotten to ask her about it. But he knew he wore a condom. But he didn't know how many times he took her at all. Gayunpaman hindi magiging negatibo sa isip niya kung sakaling mang anak nga niyang dalawa. At kung hindi man ay tsak niyang madidismaya siya. Bago siya makababa kanina sa sasakyan, ay inutusan niya si James na maghanap ng DNA expert para itest siya at isa sa mga bata. Inutusan niya rin ito na puntahan ang bahay ni Arlena upang kumuha ng kahit na anong bagay na konektado sa mga bata. Again, James, being an agent, had successfully obtained a purple mini brush. He assumed was owned by Arlena's daughter. He took a picture of it inside a Ziploc plastic. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagpasok sa bahay nito at ang pagkuha ng DNA test ng walang paalam kay Arlena. Pero kailangan niyang malaman. Hindi mapapanatag ang kanyang isip at puso hanggat hindi niya nakukumpirma ang kanyang hinala.
At paano kung anak mo nga sila? Anong gagawin mo? Pumasok na rin sa isip niya ang tanong na yon, at isa lamang ang kanyang sagot. Alam niyang hindi maayos ang relasyon nila ni Arlena, at alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Baka nga wala itong balak na makasama siya sa iisang bubong, pero kailangan niyang subukan. If his gut feeling turned out to be all true, he will do everything in his power to give them what they deserve. A complete family. Babawiin niya ang 3 taong nawala at nasayang. Sa bawat una ng kanyang mga anak na hindi siya nakasama ay sisiguraduhin niyang pupunan niya yun ng pagmamahal. At kay Arlena, na napagtanto niyang mahal na mahal niya, ay gagawin niya ang lahat. Mabura lamang ang pangit nitong karanasan mula sa kanya. Hindi man kaagad ay paunti-unti, hanggang sa tanging pagmamahal na lamang ang mamagitan sa kanilang dalawa. I will bring them home, right where they belong, with me. Ngumisi ang dalawa at batid niyang nakahanda na ang mga ito upang tuksuhin siya sa kanyang naging pag-amin. Tsak na sandamakmak na tuksong maririnig niya sa dalawa, lalo na sa mga nakalipas na araw na pagtanggi niya sa nararamdaman kay Arlena. Akmang magsisimula na si Calvin nang tumunog ang kanyang cellphone at bumungad ang pangalan ni James. Kaagad niya iyong sinagot dahil alam niyang tungkol yun sa pinapagawa niya. Yes, naibigay ko ng sample ng buhok mo at ni Celine. Celine, that was his daughter's name. Hindi ito nagkamali sa pagpili ng pangalan para sa babaeng anak. Tulad ni Arlena ay Maladyosa rin ang pangalan nito. Hindi na siya magtataka kung nakuha nitong itsura ni Arlena. That he didn't care. Hell, he wants them to have all her assets. Her beautiful face, eyes, nose, lips. He will prepare her attitude more than his. Artemis, his boy. He has a lot to teach him. A sport to play with him. Maging ang mga galawan niya pagdating sa babae ay tsak na ituturo niya sa anak. But what if they aren't your child? Ang ngiti na hindi niya namalayang nakapaskil sa kanyang muka ay biglang nawala sa tanong ni Carson. Seryosong tingin nito habang hinihintay ang kanyang sagot. Kung hindi man ay tatanggapin ko pa rin sila. They are Arlena's babies and I will love them just as much as I love their mother. Aniya, pero ang puso niya ay humihiling na sana ay sa kanyang mga bata. Nang matapos si Brent sa kanyang trabaho, ay dumiretso sa ospital. Sinamahan siya ng kanyang mga pinsan at tulad ng kanyang inaasahan ay naroon pa rin at nakabantay sa labas ang mga naglalakihang bodyguards. Dude, what a crowd! Bulong ni Calvin sa kanya. I know. Iyan lamang ang kanyang nasabi at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Si James ay kaagad na lumapit sa tabi niya upang protektahan siya. Alam nito kung ano ang plano niya. Kaya naman kailangan nitong masiguro na makakapasok siya ng mahinahon at ligtas. Nginitian niya ang lalaking humarang sa kanya. Bagamat gusto niya itong suntukin ay ayaw niyang mag-iskandalo sa harap ng ospital at tuluyang hindi na makadalaw kay Arlena. Gentlemen, bati niya. I am here for a check-up. Anito saka pinakita ang kamay na sinadya niyang sugatan. At ngayon ay naglalabas ng dugo. Hindi kumbinsidong lalaking nasa harap at kunot noong nakatingin sa kanyang sugat. Sigurado ka bang hindi yan kaya ng benda? Itinaas niya ang kamay at halos idiin sa mukha nito kung gaano kalalim ang sugat. This wound needs stitches, idiot. Angil niya. Napabuntong hininga ito saka kinuha ang cellphone sa bulsa upang tawagan ng kung sino man. Sinenyasan niya ang 2 lalaki na palitan ito bago siya iwan. Pinagmasdan niya ang lalaki at dahil malayo ito'y hindi niya naririnig kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Ilang segundo pa'y bumalik ito sa harap niya. Hindi ito nagsalita. Pinag-cross lamang ang kamay at ibinida sa harap niya ang laki ng pangangatawan nito. Hindi nagtagal ay may 2 babae na lumabas sa entrance at lumapit sa kanila. Magkamuka ang dalawa, ngunit magkaibang kulay ng kasuotan. Ang isang babae, base sa pagkakatanda niya ay bodyguard ni Don Sergio. At ang buong kasuotan ay puti, habang ang isa naman ay tsak na hindi niya makikita kung magtatago ito sa dilim dahil sa itimang buong kasuotan. Hey, I am Kara. Inilahad nitong kanang kamay at dahil nasa kanan ng kanyang sugat ay kaliwang kamay ang kanyang inilahad. Pero hindi iyon tinanggap ng babae. Kunot noon niyang tinitigan ang nakangisi nitong labi. I want to shake the right hand. May sugat ang kamay ko. Gusto niyang murahin ang babae dahil sa paghatak nito sa kanyang kanang kamay.
Pero hindi niya na nagawa nang bigla ay lumipad siya sa ere. Kalaunay naramdaman niyang sakit ng buo niyang katawan dahil sa pagbagsak niya sa lupa. Hindi siya makapaniwalang para lang siyang basahan na iwinasiwas ng babae. Mas malaki siya kumpara rito at alam niya na mas mabigat siya. Kaya naman nakakagulat na nagawa siya nitong paliparin sa ere. Dahil sa pagkabigla sa ginawa nito, ay hindi kaagad siya nakagalaw at pilit na inirerehistro sa kanyang isip ang biglaang pangyayari. Nang matauhan siya ay kaagad niyang tinawag si James. James! Tawag niya sa kanyang security detail na kaagad naman siyang tinulungang makabangon. Kahit na masakit ang katawan ay sinubukan niyang itayo ang sarili at matalim na tinitigan ng babae na hindi man lang natakot sa kanya. I can sue you for that! Duro niya rito. Humawak siya sa kanyang balakang nang maramdaman ang pagtunog ng kanyang buto. Tinatamad na tumawa ang babae. Then I will wait for you in court. Anito. Now you have a more valid reason to enter the hospital. You are welcome. Pabiro pa itong yumuko sa harap niya. Kalaunay na wala ang ngisi sa labi at napalitan ng seryoso ang malamig na tingin. Huwag mo nang tatangkain hanapin ang kwarto ni Arlena dahil hindi lang bali ang aabutin mo sa akin. Anito bago siya talikuran. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan at nasisiguro niyang may laman ng pagbabanta nito sa kanya. Dinig niyang mahinang tawa ng nakaputing babae at tumabi upang paraanin siya. I will escort you inside. Paika-ika at hawak ang balakang na naglakad siya papasok sa ospital. Hindi niya akalaing ganoon ang mangyayari sa kanya at wala man lang nagawa si James para protektahan siya. Speaking of James, why is he following that black-coated woman and talking to her like they know each other? At bakit hinayaan lang nito na mangyari yun sa kanya gayong dapat siya ang prioridad nito? That was unacceptable. He will fire him as soon as his bones are fixed. That's for sure. Do you need stretcher? Tanong ng babaeng nakaputi at dinig niyang mahinang pagtawa ni Carson at Calvin. Nilingon niya ang dalawa at matalim na tiningnan. Binabantaan sa nakamamatay niyang tingin. Bagamat huminto ang dalawa sa pagtawa ay bakas pa rin sa mga itong pagkasiya sa nangyari sa kanya. Ngayon ay hindi lang tahi ang kailangan niya, pati na rin full body x-ray para masigurong lahat ng buto niya ay nasa tama pa ring posisyon. Dinala siya ng nagpakilalang Heather sa isang private room at doon tinahi ang kanyang sugat sa kamay matapos i-inject ang anesthesia sa kanya. Pagkatapos niyon ay binendahan at saka siya niresetahan ng gamot at ipaalam sa kanya ang araw ng pagbalik niya. Sorry about my sister. Basag ni Heather sa katahimikan nang iwan sila ng doktor. Prente itong nakasandal sa hamba ng pinto. Si Carson at Calvin ay nasa tabi niya sa hospital bed. Tahimik lang ang mga ito habang nakatingin sa babae. She's just doing her job. By doing her job, you mean trying to break my bones? You are still lucky though. Nakangising Anito. Hindi ka isinakay sa stretcher. Ibig sabihin, minor lang ang bali mo. Kung meron man. Hindi naman niya kailangan gawin yon. Sikmat niya. Hindi nagsalita si Heather. Malalim ang tingin nito sa kanya na anay mo'y hinuhukay ang kanyang isip. May gustong malaman. Boss ka ni Arlena, di ba? Tumango siya. Bakit mo kailangang sugatan ng sarili mo para nang subukang makapasok sa ospital? Hindi mo naman siguro kailangang gawin yon kung boss ka lamang niya at empleyado mo siya. She's important to me. Sandaling natigilan ng babae na inaalam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Wala siyang kailangang patunayan sa babae. Alam niya sa sarili niya kung gaano ka-importante sa kanya si Arlena at ang isang malaking katangahan para sa kanya na tanggapin at aminin yon kung kailan may nangyaring hindi maganda kay Arlena. I see. Hindi na nagtanong pa ang babae at muli siya nitong sinamahan sa radiology department kung saan siya magpapa-x-ray. Naiwan ang dalawa niyang pinsan sa malaking waiting area ng ospital. Bago pa siya makapasok ay kinuha ni Heather ang kanyang braso dahilan para humarap siya rito. She's awake, by the way. Imporma nito sa kanya at gano'n na lang ang lukso ng kanyang puso sa magandang balita nito. Labis ang saya na kanyang nararamdaman at ang mabigat na pakiramdam ay unti-unting nawala sa kanyang puso. She's finally awake. She is finally away from danger. Hindi na siya nakapagsalita pa nang tawagin na siya ng doktor patungo sa loob at iniwan na niya si Heather sa labas. Nagising si Arlena sa pagbukas ng pinto at pagpasok ng kanyang doktor at ng kuya niya. Ramdam pa rin niyang pamamanhid ng kanyang katawan. Marahil ay dahil sa tagal niyang nakahiga sa hospital bed. Napansin ng kuya niya ang kanyang paggalaw kaya naman lumapit ito sa tabi niya. Hey,
Tipid na ngiti lang ang pinukol niya sa kapatid at bumaling ang kanyang tingin sa mga anak na mahimbing na natutulog sa mahabang sofa. Naroon rin si Brenda, ngunit maging ito mahimbing rin ang tulog. Nang magising siya kanina at makita ang kanyang mga anak, ay hindi niya nagawang yakapin ang mga ito dahil sa mga nakatusok sa kanyang braso at hindi pa kaya ng katawan niya. Kaya naman nakiusap siyang manatili muna ang kanyang mga anak hanggang sa makabawi siya ng lakas. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, hindi niya kayang mawalay sa mga bata. Napagtanto niya sa mga araw na nag-aagaw buhay siya kung gaano kahalaga para sa kanyang makasama ang mga bata. Kahit ngayon naligtas na siya, ay gusto niyang masiguro na maayos ang mga ito. Bumalik siya sa araw ng trahedya kung saan nakikipaglaban siya sa kanyang buhay. Sa isang madilim na paligid, kung saan lahat ng naganap sa kanyang buhay ay nakita niya. She took her diploma, dating and almost got married, meeting Brent and having the night of her life with him, running away and giving birth to her 2 wonderful babies, building life with them and meeting Brent again. Lahat ng yun ay mga importanteng alaala sa kanya. Masakit man o masaya ay importante sa kanya dahil iyon na nagpatibay sa isang katulad niya. Ngayon ay meron na lamang siyang isang misyon na dapat gawin bago mahuli ang lahat. Gusto niyang makasiguro na kung sakali mang may mangyari muli sa kanya, ay hindi niya maibaon sa hukay ang sekretong kanyang pinakaiingatan. Brent has the right to know. He has the right to her children, and she took that away from him. Mali siya na ipagkait ang karapatan nito kay Brent, kahit gaano pa kasama ang loob niya rito. Now she is ready. Handa siya sa mga sumbat ni Brent, sa mga paninisi at pagkamuhi sa ginawa niya, ay buong puso niyang tatanggapin ng walang reklamo. Kung ano man ang magiging hatol nito sa ginawa niya ay hindi niya yung tatakasan. Brent, napangiwi siya ng manikip ang kanyang lalamunan. Kumunot ang noo ng kuya niya. Why would you need that man? He is... Alam ko. Putol sa kanya ng kapatid. Namamangha sa sinabi nito, pero hindi na siya nagtanong pa. But you don't need him. We can raise the kids. We go back to Spain and live there. What? Nanlaki ang kanyang mga mata at marahas na umiling. No. Hindi ka ligtas dito. I can't risk you being in danger again. Nagmamakaawa ang tingin sa kanya ng kuya niya. Mas mapapanatag ang loob ko kung nandun kayo. I want to stay here. Usal niya. Maging siya ay nakikiusap na rin sa kapatid. Bagsak ang balikat na napabuntong hininga si Zane. Batid niyang naiintindihan nito kung ano ang ibig niyang ipaliwanag. Palagi siyang dumadalaw rito, pero hindi ko siya hinahayaang makapasok. I thought you didn't want to see him. I do. Hindi na niya napigilan pa ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi mapapantayan ang sakit ng saksak niya sa tagiliran ng kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang sakit ng buo niyang katawan ay walang sinabi sa nararamdaman ng kanyang puso. Fine, but not right now. When you are discharged, you can talk to him. Anito sa pinunasan ng kanyang mga luha. Pero nasa x-ray room siya. Kumunot ang noo niya. Ang mga mata ay nagtatanong sa kapatid. Ngumisi ito at halatang nasisiyahan. He went flying and broke a bone or 2. What? Hindi na sumagot ang kuya niya at mahinang natawa. Nasa ganoong sitwasyon sila nang muling bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga magulang. Muli ay bumadhanan naman ang kanyang mga luha nang makita ang mga ito. Kahit na hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang mga magulang ay mahal na mahal pa rin niya ang dalawa. Marami siyang napagtanto sa araw na yon. At isa ang mga magulang sa dapat niyang ihingi ng tawad. Ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit siya nabuhay. At kung ano man ang narating niya ngayon ay dahil iyon sa kanyang mga magulang. At napakasama niya kung paiiralin niya ang galit at sama ng loob sa mga ito. It's time to forgive and forget. She has to let go of all hatred in her heart, so she can move on and face the future without worries.